Hello guys! So for today's video, nakagawa tayo ng 19 tubs ng Yema cake. So itong mga order ng mga ka-work ko. Ayan, so try nating mag-voice over while prepping your orders. Save muna natin yung mga dried ingredients. Nandiyan yung cake flour, baking powder, baking soda, salt, and sugar. And once na na-sift na natin yung mga dried ingredients, ayan, mix na natin na mabuti. Itong ginagawa natin is for the wet ingredients. So, kailangan natin dito ng eggs. Separate natin yung egg yolk from the egg white. Then, add na natin yung water and oil. Tapos, mix it well. Next step natin, tinatawag itong meringue. Ito yung mga na-separate kanina na egg white. So, ibibit lang natin into a low speed using a hand mixer. And then, add sugar gradually. And cream of tartar. Once na na-achieve na yung steep peak na tinatawag, pwede na natin i-mix yung butter sa meringue natin. So, gently lang yung pag-mix dito. Fold lang natin yung mixture natin. Huwag natin itong i-overmix para hindi bumagsak yung meringue natin. Gamit ako dito ng medium size llanera. Dinagyan ko to ng parchment paper sa ilalim para mamaya madali siyang matanggal. Then bake natin for 20 to 25 minutes, 170 degrees Celsius. Sa Yema frosting natin, mix lang natin yung egg yolk, condensed, eba, cornstarch, at dagdagan natin ng pinch of salt para maging balanse yung lasa. Bago natin to lutuin, salain muna natin to ng mabuti para ma-filter yung mga buo-buong ingredients na hindi natunaw. Ayan, so mix lang natin. Antayin lang nating lumapot yung mixture. Then once na malapot na siya, pwede na nating i-turn off yung lutuan. And then mag-add tayo ng butter. Ito na ang finished product. Hindi ko na napakita kung paano lagyan ng Yema frosting at cheese. Kasi sa point na to, pagod na ako. So, ayan, kita nyo naman, napaka-fluffy ng bread natin. And, hindi nakakauma yung Yema. And, samahan pa nung cheese sa taas. So, nag-balance talaga yung lasa niya. Thank you for watching. Bye!